At ngayong araw, kasama po natin, Pastor Jeff Elescopides mula sa Anchor Church PH. Talaga naman, ganda ng shirt. Ha? Yes, bigyan kita na to ating Tama. alala. Why Meron not, akong why shirt not, para why sa'yo. not? Ayun. Good morning ating Cheryl. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Oo. And of course, malamig, maulan na umaga. Oo. Para Bad weather. Oo nga, Walang bad pasok. weather. Mga eskwelahan at marami sa government kasi pag Friday naman Yes. talaga, 'di ba? Government. So, bad weather. Gusto mo na lang mamaluktot sa ilalim ng kumot. Oo nga. Diba? Kanina nga, I'm supposed to be here dun sa Ted Filon ko. Oo. Pero itinulog ko na lang muna. Kasi, hindi, Ayun nandun. pa si Manong Ted, oh. Ibig sabihin, I'm supposed to be live sa studio. Ah. Sa bahay ko na lang ginawa. Kasi yung 2 hours difference, if I come here ng 7:45 versus 10, sabi ko, ano na lang. Manong Ted, wag muna today. Wag muna today sa studio. Ayan. Naririnig ka rin Manong Ted. Sabi niya siguro, loko tong si Pastor Jeff. Kaya pala hindi nag-studio. No? Ayun. Anyway, Pero everyday, present. of course. Present. Diyan yata, ikaw lang yata ang walang absent dyan sa programa. 6 years. Oo, 6 years. May isa lang na force majeure. Oo, yun, may force majeure pa. Ayan, si Pastor Jeff po ay nasa Manong Ted show din po. Daily Brad. Daily Brad. Ang Yung kanyang segment. daily segment po dyan sa Ted Filon and DJ Chacha. Yep. Ayan, dito po tayo mga kapatid. Sino ba naman ang hindi ramdam pa, no? Ito pong, excuse me, pasensya na po. Ang hindi ramdam, yung Alex Ayala fever, mania, ayan. Sa ating palala po ng Diyos, dito natin itoon yung ating usapan, yung katangian na pagiging matyaga, masigasig, at hindi sumusuko. Ganyan na ganyan po ang ating tennis sensation na si Alex Ayala, 'di ba? Talagang susubaybay ka sa bawat laban niya dahil ang mga kagaya niya ni Alex gumagawa ng tatak sa kasaysayan. Biruin niyo naman po kasi 4 years old pa lamang siya nang magsimula sa larong tennis. Talagang nahasa. At nito nga lang pong August 3, isa rin po ako sa talagang kasama. Kasama rin ba kayo sa Team Puyat? Ayan. Kami ang mga team puyat ni Alex sa laban niya. Pero okay lang magpuyat. Alam mo Pastor Jeff, alas 3 ng umaga ang game niya. Talagang tutulog ako maaga para magising ng alas 3. Or pag minsan, alas 11, kaya ko pa yan. Minsan, alauna, iidlip ko rin. Pag naman maaga, gigising ka ng maaga. So, ganyan din po ang marami sa aming mga part, ayan, ng miyembro ng Team Puyat ni Alex Ayala. Ayan, kung saan nga, ito nung huli, yung kanyang very first na championship, di ba? Tinalo niya si Jessica Pegula sa katatapos lang na 2026 Mubadala DC Open. Ito po, si Jessica Pegula ay number 3 sa mundo, no, sa larangan ng tennis. At ito pa, kahapon lang din, nang talunin niya ang American tennis player din na si Alicia Parks sa round of 64 sa 2026 Canadian Open. Kaya, pasok na siya sa third round, sa round of 32. Dito po sa 2026 Canadian Open. Pero hindi palaging tagumpay ang hinaharap ni Alex. Nakita po natin yan, nasubaybayan natin yan. May mga pagkakataon siya na nabibigo. Gaya nito, noong nakaraang pagkatalo niya kay Jasmine Paulini sa Wimbledon. Diba? Sa kabila nito, hindi natin siya nakitaan ng panghihina ng loob. Kapansin-pansin din kay Alex na kapag natatalo siya, masaya pa rin siyang lumalabas sa court. Nakangiti pa rin. I'm sure may sakit yun, may disappointment ng kaunti, pero nananatili siyang positibo. Kada talo niya, bumabalik siya ng malakas. At ang dala niya sa bansa, isang panalo. Ganyan naman po ang buhay, 'di ba? Talagang may mga laban na naipapanalo at may mga laban na hindi talaga po para sa atin. Pero gayon pa man, sana'y hindi tayo panghinaan ng loob. Parang si Alex Ayala lang. Laban lang. Let's go lang. Let's go. Let's go lang. Laban lang tayo. Lalo pat, alam natin na sa likod ng bawat tagumpay ni Alex at ng mga kagaya mo, kapatid, ay nariyan po ang Diyos. Nakaalalay palagi sa atin. Maging matatag ka lang at porsigido. O pakinggan po natin ang paalala ng Diyos. Kung ako bahagi ng Team Puyat, ikaw Pastor Jeff, bahagi ka rin ba ng Team Puyat? Bahagi ako ng Team Highlights. Napanood ko yung highlights sa YouTube. Oh. Alam mo naman tayo. Aga nakatulog. Pero iba din kasi naman, yung dala, di ba? Yung dala talagang pride, di ba? Ni Alex. Ano masasabi mo rin sa kanya? I'm sure doon din sa highlights at mga napapanood mo na feed, yung mga komentarista, kung paano nila, yung mga kapwa tennis players niya, yung mga mas senior sa kanya, yung mga comments nila. Anong masasabi mo? Alam mo, Cheryl, talaga nakakatuwa kasi
minsan pag puro impeachment pinapanood mo, di ba? Parang, okay, ito. Pero biglang may Alex Ayala na news, nakakapagbigay liwanag ba at kumbaga sunshine sa medyo madilim na minsan ng mga pinapanood natin. Pero gusto ko lang i-highlight din, hindi lang siya yung nagdadala ng pride sa bansa natin, but also we must highlight also yung character that she displays on and off the court. Okay? Yung nakikita natin sa kanya, hindi lang yung talent eh. At I think yung nakikita sa kanya, yung discipline, yung focus niya, yung courage niya, humility, saka resilience. 4 years old, may hawak ng raketa, di ba? Kala ko nga, nung lumabas na sila pupunan ng nanay, may hawak ng bola eh. Pero pag tinignan nyo, bata pa siya, kaya niyang harapin yung pinakamahuhusay na talento sa larangan ng tennis without being intimidated. Kasi ang hirap nun So pag nakikita po natin yung trophy ngayon ni Alex na tinatamasa, yung kanyang triumph and all, hindi lang yan overnight. Bunga yan ng maraming taon na hindi natin nakita. Yung training, yung pagod, sakripisyo, wala sa pamilya dahil nasa Spain and all. So marami siyang pinagdaanang pagkatalo, pagbangon, and now nire-reap niya yung harvest of, persevering, not giving up. And I think yun yung isa nating dapat matutunan, hindi lang to celebrate with her, but to learn from her. Na laban lang, tayo lang tayo. Yung gratitude ni Alex, Pastor Jeff, no, kita mo na nandun pa rin eh. Kahit minsan, di ba, may pagkakataon na nabibigo siya sa laban. Yeah. Pero anong dapat nating matutunan dito? Yung, sabi mo nga din siguro hindi natin nakikita yung pinagdaanan niya eh. Hindi natin nakikita. Pero ngayon, ito na harvest time sa kanya. But, again, yung nakikita lang, ayan, sa nakikita natin, even after the game, diba? Yung kung paano niya dalhin yung pagiging Pilipino niya, kung gaano siya ka-proud. Ito, meron lang bagong nag-viral na video, no? Na talagang, she makes time kasi na talagang pumirma, nagpapapirma, 'di ba? Hinaharap niya yung kanyang mga fans, nagpapapirma, may nagpapapirma sa kanya ng flag. No, hindi pwede sa flag, sabi niya. No? May isip mo pa ba yun? Pero ganun niya kamahal yung bansa niya. Exactly. At dun sa isang interview niya na she makes it a point na nagbabasa siya ng Tagalog na libro para hindi niya nakakalimutan magsalita ng Tagalog. Kaya makita mo, napaka-fluent niya. Ano ba yung pwede natin na dapat matutunan dito sa kanyang journey? Yeah, you ask about gratitude. Alam mo, yung gratitude kasi, Cheryl, hindi lang yan yung pag nananalo tayo. In fact, sabi sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks, magpasalamat daw tayo, in all circumstances. Hindi sinabi magpasalamat tayo na pagkalang maganda, nanalo and all. Ang sabi ro, magpasalamat tayo sa lahat, in everything, even in disappointments. Okay? Alam niyo po, marami matututunan sa disappointments or pag natalo ka, marami kang matututunan eh. And God can still teach us, can still shape us, strengthen us. Kapag grateful po tayo sa mga panahon ng pagkatalo, hindi mo hinayaang yung bitterness magkaroon ng root sa puso mo. Kasi pag natalo isang tao, nagiging bitter, naghahanap ng sisisihan. Ikaw kasi coach kayo kasi walang timpuyat na nag-cheer ang dami mo nga hanapin na butas kung ba't ka natalo pag hindi ka grateful. So, you ask me kanina, Pastor, bakit ganun na lang yung bata na to sa pagiging grateful? Well, she's living what the Bible says, give thanks in all circumstances. Nakikita mo na hindi lang yung trophy o yung pagkapanalo siya nagpapasalamat. Even nung natalo siya sa Wimbledon. Diba? So, kumbaga yung panahon po ng tagumpay, yes, we should be grateful and thankful. At more so pagka hindi maganda kinakalabasan. Kaya sabi ron, give thanks in all circumstances. Dahil you never know yung makupulot mong learning and lessons during those times na down ka and disappointed ka. Amen. At yun nga, yung kanyang mantra, Ayan, na maganda kapag lumago, hindi na hihinto. Yan. Napakaganda, napaka-positibo. Bakit sa buhay natin, Pastor Jeff, mahalaga na nagsusumikap tayo sa paglago? Well, the reality kasi, lahat tayo may potential. Okay? And potential is like a seed. Okay? Kahit gaano kaganda yung binhi, kapag hindi mo tinanim, hindi mo diniligan, hindi mo inalagaan, hindi yan mamumunga. So even Jesus, pag tinin mo sa Luke chapter 2, He grew in wisdom and stature. Ibig sabihin, bahagi ng plano ng Diyos sa iyo at sa akin, yung paglago sa ating skills, wisdom, character, relationship, even yung disiplina natin, and even our faith. Pero ang tunay na growth ay hindi tungkol sa pagiging mas magaling ka kaysa sa iba. No, it's more of becoming more faithful with what God has entrusted you. Kaya sabi ni Alex, di ba, hindi nahihinto yung paglago. Kasi nga, it keeps on growing, you keep on persevering, and ang labanan po, it's not being truthful, it's being faithful. Huwag mo ikukumpara, Cheryl, kasi, ay bakit siya 10 hektarya yung inani niya, ako isa lang. No, just be faithful sa 1 hektarya mo, kasi you'll never know, God will bless you with more. Kaya,
yung sinabi yung mantra ni Alex na kapag Lumago. hindi na hihinto. Nahihinto. Because you keep on persevering, you keep on improving, hindi ka magsesettle. Kasi, okay na, at least naka-semifinals ako sa Wimbledon, sino man nakatungtong na Pinoy dito. Okay na, huwag na ako mag-practice bukas. No, the following day, nagpa-practice ulit yung bata. So, you keep on growing, you keep on persevering because you are being true and faithful to the calling that God has given you. Ikaw na nakikinig ngayon, parang feeling mo, have you reached the full potential na meron ka? Well, ilan pa ba tao na kailangan sa paligid mo ng tulong? Baka kailangan mong tumulong. Baka naman hindi lang for personal consumption yung blessing na meron ka. So, huwag kang hihintong lumago because God can use you to the people around you. So, let's not just stop. Okay na ako, mayaman na ako. Hindi, baka yung yaman mo, kailangan ng maraming scholars na kailangan pag-aralin. Baka yung talino mo, kailangan maraming batang makarinig, mag-vlog ka about wisdom. Di ba? So, you never stop growing because God wants to use you in order to advance His kingdom throughout the world. Amen. Yan. Amen. Sa Biblia po, marami ba tayong maihahalin tulad na kwento sa kwento ni Alex sa Biblia? Actually, nung tinanong sa akin yan ni Ate Carmi, iniisip ko agad David. Pero I think mas maganda si Daniel. Si Daniel po kasi bata pa nung mapunta siya sa isang foreign land. Parang si Alex. I don't have the exact age niya nung dinala siya sa Spain para mag-aral nga sa Nadal Academy. Pero pag tinignan nyo, si Daniel, nasa ibang kultura siya, napaligiran siya ng pressure, competition, mataas na expectation, pero kahit nasa ibang lugar siya, hindi na bago yung karakter niya. Pag tinignan nyo si Alex, hindi pumirma ron sa Philippine flag. Hindi nawala yung pagka-Pinoy niya. In fact, may mga athlete tayo pag nanalo sa national stage, English nagsasalita, di ba? Ang ganda nung kay Alex, nandun siya sa Toronto. Ang tagal niya nagsasalita ng Tagalog. Iwagayway nyo ang mga... Sabi niya, ay, baka hindi naintindihan ng lahat ng Pilipino nyo. Iwagayway nyo ang watawat nyo. Yes. Kumbaga, yung international audience, kayo mag-adjust sa amin. This is our moment. So, kasi minsan, pipilitin natin mag-English to please yung mga English listener. Para to sa mga team puyat. Ang ganda lang niya, kasi si Daniel, even though nasa foreign land siya, hindi na bago yung pagiging Hebrew niya or Jew niya. Ganon din si Alex. Nasa foreign land, international spotlight, pero hindi nawawala yung pagka-Pinoy niya. Adobo and all. Kaya love na love siya ng mga tao kasi hindi siya naging islang na, again, gustong-gusto ko yung ugali ni Alex na hindi nawawala yung character niya and personality niya as a Filipina and someone who loves our country. Yes. Kasi tayo nasa Pilipinas, nagpipili tayo maging Kano. Ano ba yun? Oo. Islang mga kabataan ngayon. Again, kung islang ka, okay lang. Pero mahalin natin yung bansa natin. Sa buhay po natin talaga, di ba, may ups and downs. Ayan. Gaya ng mga laban nga ni Alex Ayala. Matagal-tagal na rin siya ha. Though ito talagang umaani siya. Ang bilis din. World number 19 na yata siya ngayon. Oo, ganun kabilis. Sa top 20. Oo, pero marami din siyang downs sa buhay. Pero sa bawat downs na nararanasan po natin, Pastor Jeff, ano ang paalala ng Diyos? Well, may tatlo lang ako very quickly. Una, hindi ka nag-iisa. When you feel down, sabi sa Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted. So pag down ka, hindi ibig sabihin lumayo sa'yo ang Diyos. Minsan, doon mo nga actually mararanasan ng Diyos na pinakamalapit sa'yo pag down ka. Pangalawa, hindi ka niya pababayaan. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians 4, we are hard-pressed on every side but not crushed. Perplexed but not in despair. Struck down but not destroyed. So pwede kang madapa. Huwag kang mahiyang madapa. Pero hindi ibig sabihin tapos na yung kwento ng buhay mo. Alright? Sabi nga sa Bible, kahit madapa ka 7 times, you just rise up. Okay? So, hindi ka nag-iisa, hindi ka pababayaan ng Diyos. Pangatlo, hindi pa tapos ang kwento mo. Kung down ka ngayon, sabi sa Micah 7:8, though I have fallen, I will rise. Itong pinakamagandang larawan ng ating pag-asa. When you see a cross, mukhang pagkatalo ang crucifixion. Parang tuwang-tuwa yung mga tao during the time of Jesus. Ayan, napako rin yung Messiah nila. Tapos na ang kwento ng revolusyon nyo kung sino man kayong mga panatiko ng Jesus. Pero 3 days after, He rose from the dead. The resurrection happened. So ikaw ngayon na parang feeling mo, patay na ang marriage ko, patay na ang relasyon ko sa anak ko na addict na hindi na bumalik, patay na ang negosyo ko, patay na ang emosyon, wala na. Well, let me tell you something. The resurrection happened on the 3rd day, which gives us hope. Na anuman ang patay sa iyo ngayon at wala ng buhay, idulog mo yan kay Kristo sa krus ng Kalbaryo because He overcame sin and death. So when you're down, ang dami tatlo na to, hindi ka nag-iisa, alright? Hindi ka pababayaan ng Diyos, at hindi pa tapos ang kwento mo. Chapter pa lang yan ng book, hindi pa yan yung ending. Amen.
Mga kapatid, ganyan naman po ang buhay, hindi ba? Hindi pa laging panalo. May mga araw na napapalakpakan tayo at may mga araw naman na nabibigo tayo. Pero ang maganda kay Alex Ayala, hindi niya hinayaang tapusin ang pagkatalo ang kwento niya. Sa halip, bumabangon siya, mas nagsisikap at patuloy na lumalaban. Yan din po ang paalala ng Diyos. Dito sa James chapter 1 verse 12. Consider it joy whenever you face trials, because the testing of your faith produces perseverance. Kaya kung may pinagdaraanan ka ngayon, huwag kang sumuko. Minsan, ang akala po natin ay pagkatalo na, pero sa Diyos, bahagi pa lang yan ng proseso. Hindi sinusukat ng Diyos ang halaga natin sa dami ng ating panalo. Mas mahalaga sa Kanya kung paano tayo nagtitiwala, nagtsatsaga at bumabangon sa tuwing tayo ay nadadapa. Ang mga tagumpay ay nagbibigay ng kagalakan, pero ang mga pagsubok ang madalas gamitin ng Diyos para pagtibayin ang ating pananampalataya at ihanda tayo sa mas magandang plano niya. Kaya kung hindi mo nakikita ang sagot sa mga panalangin mo, huwag kang panghinaan ng loob. Patuloy kang magtiwala, magtiyaga at lumaban. Dahil kapag ang Diyos ang nangunguna sa buhay mo, walang luha, walang pagkatalo at walang pagsubok na nasasayang. Ayun. Humihingi ako ng mga kapatid ng guidance kay Pastor Jeff. Ganyan po kami kapag break. Kailangan na ano niya ako, counseling ang kailangan ko. Nagbabalik po kami dito sa Perfect Mornings, katuwang ang MX3. Hope and Healing Day tayo. Kasama po natin ang Pastor ng Bayan. Bigyan kaya kita ng title. Ayan, Pastor Jeff Elescopides ng Anchor Church PH, mga kapatid. Kamusta ang community group? Naku po, may praise report nga kami. August 1 and 2, we had our very first Family Fest 2026. Sobrang ganda na nangyari. We had team building, pickleball, basketball. Ang highlights yung second day, yung kapatid natin si Chinky Tan and his wife Novi Ann did a fantastic job sa family seminar. There's forgiveness, there's healing amongst family. Alam mo yun, yung hindi na pag-uusapan. Ang galing ni Chinky sa ganun eh. Sila mag-asawa actually, si Novi Ann and Chinky. They've been a good friend for many years. Napapalabas nila yung mga ganon. So, and then yung highlights, pinakahuli, water baptism of like 30 plus people gave their lives to Christ. So, yun po yung very first Anchor Church Family Fest, August 1 and 2. I'll be posting the highlights soon. At mga kapatid, kung gusto nyo po maging bahagi po tayo ng Anchor Church PH, Pastor Jeff, kailan ba yan? Every Saturday? Saturday, 4 p.m. dyan sa Elan Hotel sa Annapolis. Park lang sila sa GH Mall or sa Promenade. They can walk to Elan Hotel. Saturdays po yan, 4 p.m. And of course, meron namang online sa mga taong hirap pumunta sa on-site. May online tayo. Doon lang po sa Anchor Church or Pastor Jeff, Saturday 4 p.m. Sabay po yan. Ayan. At baka po maging bahagi din kayo ng community nila na group. May Zoom po yan every Friday today, later at 8 p.m. Ayan, nakakatuwa kasi iba-ibang panig talaga ng ano. Ayan sa yung community WhatsApp nila. Yeah. WhatsApp community, mga kapatid. Scan nyo lamang po, yan nakikita nyo sa inyong screen. Iba't ibang panig po ng mundo ng mga Pinoy. Magkakasamang nagkakwentuhan. Yeah. Ayan, may sharing. Yeah. OFW and mga immigrants. Nakakatuwa. Iba-ibang time zone, iba-ibang kontinente, pero may isa lang na Diyos. Amen. So, ayan po. Scan nyo lamang po yun. Yung QR code na nakita nyo po kanina sa inyong Thank you, screen. Ating Cheryl, for promoting. Of course. Anchor Church PH. Kasama, yan po ang mahalaga po na bahagi tayo ng isang community na maganda ang impluwensya sa atin. Di po ba? O diretso na tayo sa patotoo ng mga karakter sa Biblia. Isa siya sa pinakakilalang karakter sa New Testament ng Biblia. Itinuturing siyang unang Kristiyanong martir. Siya kasi ang unang pinatay dahil sa pananampalataya kay Jesus. Ito po ang kwento ng Bible character of the day na si Stephen. Isa po si Stephen sa mga 7 lalaking napili para mamahagi ng ayuda. Napili siya dahil kilala siya na matatag ang pananampalataya. Ginamit siya ng Diyos para gumawa ng mga himala at magpatotoo tungkol kay Jesus. Pero sa gitna nito, may mga nakaalitan siyang ilang lider ng mga Hudyo. Hindi naman kasi lahat ng Hudyo naniniwala kay Jesus. Sinubukan nilang siraan si Stephen pero hindi nila magawa dahil na rin sa karunungan nito na ibinibigay ng Espiritu Santo. Dahil dyan, naghikayat ang mga leader na ito ng mga taong magsisinungaling laban kay Stephen. Pinaratangan nila ito na nagsasalita laban kay Moises at sa templo. Inusig siya at dinala sa harap ng konseho. Tinanong si Stephen ng pinakapunong pari kung totoo ba ang mga paratang sa kanya.
pero hindi na niya ipinagtanggol ang sarili. Sa halip, ikinwento lang ni Stephen ang kasaysayan ng bayan ng Israel at kung paano tinupad ng Diyos ang kanyang plano kay Jesus. Hindi na siya pinakinggan pa ng mga tao. Sabay-sabay po siyang sinugod ng mga ito. Kinaladkad siya palabas ng lungsod at binato ng mga bato. Habang nangyayari ito, nanalangin si Stephen sa Panginoon at sumigaw, Panginoon, huwag mo pong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. Yun ang huli niyang salita bago siya pumanaw. Mga kapatid, bago natin ituloy ang ating discussion at bago natin himayin ang kwento ni Stephen, ito po ang tanong tungkol sa Bible character story. Paano ka nananatiling tapat sa Diyos? Paano ka nananatiling tapat sa Diyos? Sa kabila ng mga pinagdadaanan nating hamon sa buhay, hindi ba? Comment po kayo sa Cheryl Cosim FB page. Post na po kayo at mamaya ay babasahin natin yan at pipili po tayo ng 3 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Kay Pastor Jeff, mas himayin natin ang kwento ni Stephen. Bakit kailangan ng mga kagaya ni Stephen na mamahagi ng ayuda? Hindi ba gawain ito ng mga apostol noon? Yeah. Magandang tanong yan, Cheryl. You have to understand, ang galing lang ng diskarte ni Jesus in order to present yung real need. Una, ina-address ni Jesus madalas yung felt need. Ibig sabihin, gutom ba'y tao? Pakainin mong tinapay. And then He will introduce Himself, I am the bread of life. So, makikita natin, hindi pinababayaan yung pangailangang physical, pero hindi mo rin ine-neglect yung pangailangan espiritual. So tama ka, yung mga apostol, nag-a-address siya ng mga pangailangan ng mga members nila nung unang panahon, pero habang lumalaki kasi yung iglesia, okay, o yung simbahan, dumami rin yung mga needs. At nakita natin yung unang naging problemang major ng early church, yung Acts chapter 6. May mga nagrereklamo mga widows, okay, na hindi kami nabibiyayaan ng tamang rasyon ng pagkain compared sa ibang mga widows at sa mga parang mga single mom ngayon at mga widows namatay na asawa. Hindi dahil walang malasakit yung mga apostol kaya iniatang nila kala Stephen yung trabaho. Hindi, kasi kailangan din nila mag-focus sa mahalaga rin naman na parte ng pagiging role nila. Okay, kailangan nilang magdasal at mag-share ng Word of God. Pero hindi po minamaliit yung pagiging servant nitong sila Stephen. In fact, ang taas po ng qualification. May good reputation sa community, full of wisdom, at full of the Spirit. So pag tinignan natin, pinakita po ng early church yung praktikalidad ng ministry. Hindi lang tayo, hallelujah, praise the Lord, praise and worship, tapos may nagugutom. Huwag pakialaman yan, pakainin mo lang salita ng Diyos yan. Hindi. Ina-address nila yung felt need, which is to help, ano ba yung physical need ng mga tao, and then to address the spiritual need, which is the apostles, yun ang role nila, prayer and ministry of the word. So, kailangan ng tao pareho yan. Kaya mo mabuhay to sustain them physically, and also, more so, spiritually for eternal purpose naman yan. Pakilala niyo pa nga po sa amin si Stephen. Ano ba ang background niya? Bakit ganun katatag yung kanyang pananampalataya? Yeah. Well, kaunti lang po yung sinasabi ng Biblia tungkol sa pamilya o yung nung bata pa ba itong si Stephen, wala naman po nakalagay sa Biblia. Kaya hindi natin pwedeng punan ng mga haka-haka lang yung hindi naman sinabi ng Biblia. Pero may mga bagay na malinaw tungkol sa kanya. Una, Greek po yung pangalan niyang Stephen. So kaya malamang kasama siya sa mga Hellenistic Jew. Okay? Mga Hudyong lumaki o namuhay sa kulturang Greek. Pangalawa, bago po siya mapili, kilala na siya bilang isang taong may magandang reputasyon. Okay? Sabi rin sa Bible, a man full of faith and the Holy Spirit. Hindi niya nakuha yung role, saka lang siya nagpursiging maging man of faith and man of spirit. No, he's already full of faith and full of spirit. Ibig sabihin, kayo na nakikinig ngayon, hindi mo kailangan ng posisyon para sa pa maging active sa church o sa ministry. No, personally, be full of the Spirit, dwell in the Word of God, and one day, who knows, the Lord will give you an assignment. So yung matatagpo niyang pananampalataya, makikita sa 3 bagay. Aral siya sa salita ng Diyos. In fact, nung siya ina-accuse, he preached a beautiful sermon. One of the most beautiful sermons for me na nakasulat sa Bible. Pangalawa, he is filled with the Holy Spirit. Ang tapang niya, okay, at karunungan niya ay hindi galing sa kanyang personalidad, kundi dahil sa kapangyarihan na mula sa Holy Spirit. At malinaw, lastly, okay, sa kanya kung sino si Jesus. Hindi niya pinaglaban yung sarili niya, shinare niya si Jesus even in the face of death. So most likely, yun lang ang kaya ko i-share about Stephen. Yung background niya, family background, wala tayong nakita sa Biblia kaya we cannot fill in the gaps. Inusig siya. Pero alam niya yung totoo, pero hindi na lang siya nagsalita. Bakit? Ang galing, ano? Kasi, Cheryl, di ba, may mga false accusations sa kanya. O ikaw, inaano mo si Moses, pati itong templo, pero hindi niya dinefend. Pero mahalagang linawin, nagsalita siya.
Hindi siya nanahimik lang na, ayaw mo na. No, nang tanungin siya ng high priest kung totoo yung mga paratang, sumagot siya sa pamamagitan ng isang mahabang sermon. Makikita niyo po yan sa Acts chapter 7. Hindi niya ginamit yung pagkakataon para lang ipagtanggol yung sarili niya, ang kanyang personal na reputasyon. Sa halip, pinaliwanag niya yung katotohanan tungkol sa ginawa ng Diyos sa kasaysayan. Pag nabasa mo, Cheryl, yung sermon niya sa Acts chapter 7, hinugutan niya from Old Testament all the way sa current events. So, makikita mo sa kanya, pinagtanggol niya yung mensahe tungkol kay Kristo kaysa iligtas yung sarili niyang pangalan. Kumbaga, nag-share siya ng gospel. Alam niyo po, sa mga nakikinig, minsan, you don't have to be always right. But the question is, are you sharing the gospel outside of your comfort zone? Kasi minsan, ayaw nating mag-share ng gospel kasi baka masira reputasyon ko, i-defend ko muna yung reputasyon ko, baka may masabi sila. Pero si Stephen, in the brink of death, inexplain niya yung gospel in a very powerful way, pinagtanggol niya yung katotohanan, okay? Hindi siya nagigante, okay? Pwede naman tayo magsalita ng matatapang na salita, katulad ni Stephen, pwede niyang gawin yon, pero ginamit niya yung oportunidad, lahat nakikinig, to share the gospel. So, isa siyang matapang na tao, hindi siya marahas. Diretso niyang sinabi yung salita ng Diyos, pero hindi para magiganti, kundi to share the truth. So, I just want to share that to all our listeners. Sabi sa Bible, always be prepared to give an answer to the hope that you profess. Kanina lang, papasok Ate Cheryl, pinost ko nga sa Instagram ko kanina at sa Facebook. Nakita ko si Kuya Wally, Bayola, ng Itbulaga. So, ika-ika pa rin siya. Yes. Diba, sa motorcycle accident na baltaan ko. So, sabi ko kay Wally, Pastor Jeff po, may show din ako sa taas and all. Kay Wally, kumusta ba? Kinuwento lang niya kung paano siya na-aksidente. May lubak kasi nagmumotor din po ako. So, I can relate to him. Sabi ko, alam mo, kay Wally, nung narinig ko yan mo, pinag-pray kita, talaga ba? And he was teary-eyed. And then we close in prayer. In-encourage ko lang siya kasi ika-ika pa rin siya. Yung mga tornilyo daw siya sa ano. Inakbayan ko siya and just pray a short prayer. Hindi naman kailangan highfalutin. No. The Bible says, always be prepared to give the hope that we profess. And then pagkatapos, sabi niyo, Pastor Jeff, thank you sa prayer mo. Sabi ko, alam mo, Kuya Wally, divine appointment to. I was waiting sa parking lot for half an hour to finish a podcast. Pwedeng umakyat na ako kanina pa rito, hindi tayo nagkasalise. Pero sakto lang yung pagkatapos ng podcast, umakyat ako rito, nakita kitang ika-ika, bumaba sa kotse mo, and then I just prayed for you. So, wag gamitin po natin every opportunity to share the goodness of God, Amen. to share Amen. the faithfulness of God. Kinaladkad siya, binato, 'di ba? Oo. Pero ang isinigaw pa rin niya, huling linyang isinigaw niya bago siya namatay, Panginoon, huwag mo pong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. Anong ibig sabihin nun, Pastor Jeff? Grabe lang to si Stephen, ano. He's really a man of faith. How I wish kaya kong gawin yon. Kasi a lot of us are professing our faith. Pero in the brink of death, tatanggapin mo ba Jesus mo? Papatayin ka namin. Baka maraming Kristiyanong bibigay. Ako nga, hindi ko alam kung ganung sitwasyon, kung ano magiging kakalabasan ng aking pananampalataya. I'm just being honest. Hindi niya sinabing walang kasalanan yung mga gumawa na to. Mali at marahas yung kanila pong ginawa. Pero alam niyo si Stephen, instead na gumante, instead na magmumura doon at humingi ng awa sa mga taong may kapangyarihan, kapansin-pansin yung kahawig na sinabi ni Jesus sa krus nung siya'y mamamatay. Di ba sabi ni Jesus, forgive them for they don't know what they're doing. Pinapakita nito kung gaano kalalim po yung pagbabago ni Kristo sa buhay ni Stephen. Hanggang sa huling sandali, katulad niya yung kanyang Panginoon. Di ba sabi sa Bible, be Christ-like. Si Jesus kasi, pinapako na sa krus, forgive them, Father. Itong si Stephen, binabato na, ang sabi pa, forgive them. Ang tunay na forgiveness, makinig po kayo, ay hindi nagsasabing okay lang yung ginawa mo. Ang forgiveness ay nagsasabing, hindi ko hahayaan yung mali mong ginawa ang magdidikta kung paano ako magre-respond sa'yo. Hindi ko hayaan yung mali mong trato sa akin ay mali rin ang pagiging trato ko sa'yo. No, ang totoong forgiveness, I receive forgiveness from Christ. Isa rin ako makasalanan at pinatawag niya, now I can forgive you of your shortcoming. Kaya, again, ang pagpapatawad po ay hindi kahinaan. Actually, it is a strength na galing kay Jesus. Kaya I wanna end with this sa portion lang ng tong forgiveness. Ang pinakamalakas nating testimony ay hindi kung paano tayo lumaban, kundi paano tayo nagpatawad. Amen. Amen. Napapanahon po ang kwento ni Stephen dahil hanggang ngayon may mga taong nakakaranas ng maling paratang, paninira at hindi makatarungang pagtrato. Pero ipinakita ni Stephen na ang tunay na tagumpay ay hindi laging ang mapatunayan mong tama ka. Minsan, ang tunay na tagumpay ay ang manatili kang tapat sa Diyos kahit mahirap.
Imbis na maghiganti, nagpatawad siya. Imbis na magtanim ng galit, nanalangin pa siya para sa mga umaapi sa kanya. Yan po ang paalala ng Diyos sa atin. Hindi natin kontrolado ang sasabihin o gagawin ng ibang tao, pero kontrolado natin kung paano tayo tutugon. Kaya kung may nakakasakit o may nakasakit o nagkamali po sa inyo, huwag hayaang mawala ang inyong pananampalataya. Manatili kang tapat, patuloy na gumawa ng mabuti at ipaubaya mo sa Diyos ang hustisya. Dahil ang Diyos ay tapat sa mga nananatiling tapat sa Kanya. Amen. Natapos ang aming counseling. Ayan. Welcome back sa Perfect Mornings. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Kasama pa rin po natin Pastor Jeff Elescopides ng Anchor Church PH. Basahin na natin, Pastor Jeff. Si Nathaniel Dexter, I keep my feet grounded. Iniisip ko palagi na hiram lang ang lahat natin dito sa Diyos. Lahat kayo, kaya tayo na nanatiling buhay dito sa mundo. Ang katapatan natin ay para sa Kanya at hindi ang mundong ito ang ating final destination. Si Jay Bolongon, Jerusalem, ang pananalig para sa akin sa pamamagitan ng panalangin, pagsunod na may pagkumbaba sa kanyang salita, tiwala at paggawa ng mabuti na nanatili tayong tapat sa Diyos. Sabi naman ni Anthony Guerrero, nananatili akong tapat sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ko sa aking pamilya at madalas na pananalangin. Hindi po ako nagsimba, sa bahay po ako nananalangin. Si Marie Salon Fabia, laging umaasa sa Diyos, magtiwala kahit sa gitna ng pagsubok, magpasalamat dahil nalugod ang Diyos sa pusong may pagpapasalamat at tutulungan niya tayong anuman ang pagsubok natin. Hindi niya tayo iiwan. Sabi naman ni Ate Lucille Carumbarillo, nananatiling tapat sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisikap at patuloy na pagsunod sa kanyang kalooban sa aking buhay kahit na madaming pinagdadaan ng pagsubok. Umiiyak pero nagpapatuloy na umaasa sa Diyos, mananatiling tapat sa Diyos habang nabubuhay sa tulong at biyaya niya. Si Queenie Gawat, nagiging tapat ako sa Diyos sa pamamagitan ng regular na panalangin ng buong puso at pag-amin sa aking mga pagkakamali at paggawa ng tama. Yan, at last po si Ate Rhea May Molina, hindi naman kailangan ng perfect para maging tapat. Ang gusto ng Diyos, yung puso na patuloy na bumabalik sa Kanya kahit nadadapa. Si Lord hindi naman nagbibilang ng mali mo. Ang tinitingnan niya yung puso mo na gusto pa rin bumalik sa Kanya. Mga kapatid, salamat po sa inyong pakikisama sa aming discussion today. Mag-ingat po tayong lahat ha. Again, thank you for joining us. Pastor Jeff, tapusin po natin ang ating episode at ang ating work week sa isang dasal. Yes, Lord, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa bawat isa nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa amin. Lord, tulad na natutunan namin, Lord, kay Alex Ayala, yung kanyang persevering spirit at ang kanyang pagiging grateful. Lord, matutunan namin yon na hindi lang sa tagumpay, even sa pagkablugmok, turuan mo kami, Lord God, to see beyond the pain, beyond the suffering. Dahil malagi kami tinuturo sa amin. So Lord, salamat po sa kabila ng mga dinaanan ng bagyo ng mga kababayan namin. Maaring hanggang ngayon, basa pa rin ang kanilang mga damit, walang bubong ang bahay. Lord, bigyan niyo po sila ng pag-asa na nanggagaling lamang sa iyo. At katulad ni Stephen, Lord God, hindi lamang physical ang aming pangailangan, kundi spiritual. Hindi lang mga temporal na bagay, kundi eternal. Salamat po sa programang ito sa MX3 na patuloy na hinahatid ang magandang balita para sa aming mga kababayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, mga kapatid. Thank you, Pastor Jeff. Again, imbitahan mo sila sa ating Anchor Church PH every Saturday. Yes. Nanonood muna aking inaanak na si Maine Abelio Kaduldulan. Okay, at ang kanyang nanay na si Tita Maribeth Abelio. Thank you for tuning in. Tuwing Sabado po, alas 4, alam ko biting kayo dito sa segment natin na to. Meron po akong libro na sinulat para may 30-day devotional kayo. Available naman po yan sa halos lahat ng online shopping platform. I-scan nyo lang po yung mga QR codes sa halagang $2.99. Nag-skip ka lang ng kape mo, meron kang libro para Yes. 30-day kang ma-refresh na salita ng Diyos. And of course, Cheryl, yung ating Facebook at YouTube channels, nandyan lahat ng mga recordings ng segment ko dito sa Channel 5 sa Daily Brad. Aha. Updated sila doon. Kundi sila So, magising na maaga. Hanapin nyo lang Pastor Jeff or Anchor Church PH. At yun nga po, magandang pangregalo, ang Jesus Said. Yeah, sinusulat ko na yung pangalawa. Hopefully, umabot ng December. Abot yan. Claim natin yan. Amen. Thank you, Pastor Jeff. Thank you for joining us. God bless.